Magbasa ta sa Hebrews 4, 12 to 13, na nagayon. Kay ang pulong sa Diyos, buhi o nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada na gayay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Diyos, walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan ang dayag sa mga mata niya, kang kinsa maghahatag raon na kita husay. Magamot ta, mga yunatan sa pagtindog. Amahan mo nga Diyos, niningatag na sa kabuntagon, kami magaduol na usap sa imong balaan ng presensya. Dala na mong mga pagpasalamat, pagdaig, paghimaya ng kanimo, tungkol sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Din ikaw nagatugot pa na kami makapadayon sa mga buluhaton, ngayon igahatag na ni kanamo sa dihang among nasabtan ang imong plano, ang imong kabubuton o katuyuan o nganong nga buhi pa kami. Ug mao kana nga sa amo ang strategical objective, Heavenly Father. Ngadiin kami makahatag lamang o kahimayaan nga kanimo. When we are filled with the Holy Spirit and in fellowship with you, we know, Heavenly Father, that we can glorify you even in this time. Usa salamat din nga panahon, tuloy kami sa imong pulong through the teaching ministry of God the Holy Spirit. This we ask in the most precious name of Jesus. Amen. Okay, mong lingkod ang balat, no? Now, diri po sa Hebrews 4:12, pila po di siya ka-essence of God ang nadiri, no? Apo, daghan po ni diri, no? But we will just study Hebrews 10, verse 25. Nagayon din sa dili pagbiya sa atong panagtigong ingon sa ginabuhat sa pipila. Hinanua sa pagdasig sa usa o usa o ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahaduol na. So, kung magabasa ta diri sa Hebrews 10 verse 25, yes, adunay ginahisgutan din ha nga fellowship, no? Fellowship with one another. But what is more important there is not the Christian fellowship, no? Though automatic yun, basta natin natay fellowship. But ang pinaka-importante nga butang ang gisgutan din is fellowship with God. Ang atong pagpatig fellowship kauban sa Diyos. Dili man gitawag na to importante kayo ang atong pagpatig fellowship sa atong isig katao sa diyang nakita sa simbahan, no? Ang pinaka-importante ang atong pagpatig fellowship sa Diyos. So are we in fellowship with God or we are not, no? Nahibalo kita nga if we have no unconfessed sin, no? Today, meaning we are filled with the Holy Spirit, meaning we are in fellowship with the Holy Spirit. And if we are filled with the Holy Spirit, meaning we are in fellowship with God. Anata sa pagpating fellowship kauban sa Diyos. So, muna yung pinaka-importante sa itong kinabuhi. Ibutang yun sa inyo ang isip, your fellowship with God, mo yung pinaka-importante. So, assembling with other believers in a local church or its equivalent is for the purpose of encouragement through the perception of Bible doctrine.
Kini di ay ginatawag na to o pagpakig-fellowship dinhi sa iglesia. Ang katuyuan lamang nini is unsa man? Bible doctrine. Bible doctrine ang purpose dire. Dili na to ma-segregate ang Christian fellowship kay natural. Dili man ka malayo sa imong isig ka Kristohanon sa diyang na kasasunod sa simbahan. But the main purpose is to have fellowship with God. Dito mingon nga amo to ko dito kay na akong igsoon. Amo to ko dito kay bisita ko kay mama. Amo to ko dito kay na akong mga classmate. Though sometimes mamix ka na sa atong panguna-una, but the real purpose of fellowship like this is fellowship with God. O gina siya ang divine perspective on Christian fellowship. Tama ito sa Juan? Iatras daw gamay. Sige pa daw. Liturgy. O kanang the divine perspective in Christian fellowship. No? The divine perspective in Christian fellowship sa Hebrews 10:25. How can you ever assume that loving God the Father, loving God the Son, under occupation with Christ and fellowship with the Holy Spirit be set aside for a lot of nonsense called Christian fellowship or social life with Christians? Morning kasagaran nga misinterpretation sa Hebrews 10:25. Especially kung nahatagan mo pagtagad ang pagkalabaw sa imuhang pagpakig-fellowship sa ngadto sa imuhang isig ka Kristohanon. Dili man mali nga makig-fellowship ka sa imuhang isig ka Kristohanon. But that's not the purpose nganong naa ka sa simbahan. Ang purpose nimo nganong niya ka sa simbahan mao ang imong pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Not social life. Not social life. No? But fellowship with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Number 2. Too many believers assume this erroneous concept because there is no organization of their life and thinking around Bible doctrine. Therefore, they have no focus on invisible God. All their focus is on turning churches into Christian country club. So muna'y mabito ng pag makakita ka ni kag church nga gusto nila mega church, murag himo nila nga country club ang simbahan. Kay ang gusto nila fellowship. No? Fellowship with other Christians. Ana ang panguna-una. But just remember, gikan ka sa imong balay, sa dihang niyanto ka, nagpadulong ka sa simbahan, kung ingunana na dahil ng motibo nimo, wala na siya nga mao. Because that's not the purpose of going to the church. Going to the church is for you to have fellowship with the three person of the Trinity. Now, usay mong tanong ta sa itong kaugalingon, am I in fellowship with God the Father? Ano na po kayo pagpakig-fellowship sa Diyos nga Amahan, sa Diyos nga Anak, o sa Diyos nga Espiritu? Dapat ipangutanan nimo na sa imong kaugalingon because kung wala, kung sa may negosyo nimo karon dinhi, kung sa may business nimo nga anong magkakaroon dinhi? Wala. Useless. Dapat ang imong pag-anhi aron nga aduna kay nindot nga pagpakigsanturot o pagpakikuban kauban sa Dios. Dili itong mga mali nga mga motibo sa imong kinabuhi, no?
Now, Christian fellowship is nice, but it is not the Christian way of life. To have fellowship with the Christians, dito pa na siya, no? May na siya. But just remember, it is not a Christian way of life. Ang Christian way of life mo ang imong pagpakig-fellowship sa Diyos. Walay lain. Dili ka kay wanto dito, kay naghamat Kristohanon dito, sige, fellowship na nila dito, Dili na mo'y tumungkil sa atong kinabuhi. Ang tumungkil sa atong kinabuhi nga, motto ko dito, because God has a purpose for me to go there. Naikatuyuan ng Diyos, gano'n ang motto ko dito. Gano'n ang musimba ko. Ang purpose ni mo, ang Diyos. Di lang tao. Kaya kung tao man lang ang atong purpose, kung di-place lang na ang tao, wala yung purpose ang atong kinabuhi sa tubangan sa Diyos. Dili tao ang atong purpose pag ito sa simbahan. Ang Diyos. So, Christian fellowship is nice, but it is not Christian way of life. Just remember, dili na mo ang Christian way of life. Ang Christian way of life, katong nagkinabuhi ka in fellowship with God. Mo the Christian way of life. Katong nagkinabuhi ka, nga filled ka sa Holy Spirit. Mo the Christian way of life. Katong nagkinabuhi ka nga spiritual. Learn to distinguish between fellowship with God and so-called Christian fellowship. Kinahanglan ma-distinguish nato na siya, no? Kaya sa'yo ma-divert ang atong isip, no? Ma-divert ang atong isip diyan, no? Which is more than having a social life with Christians. No? Now, number 4 kita. Christian fellowship is no substitute for fellowship with God. Ang Kristohanon daw nga pagpakig sandurot o pagpakig-uban, dili siya pwedeng makambyo sa imong pagpakig fellowship diya sa Diyos. Ang Diyos din ang imuhang purpose. O sa pagkabutang, unsaon nimo sa pagpakig fellowship diya sa Diyos? No? Dapat masabdan na to ka na siya. The reason there are so many problems and sins among Christians is simply because of wrong priorities. Usahay na imong priorities na to ang fellowship, ang Christian fellowship. So you put fellowship with visible people above your relationship or fellowship with God. Number 6, however, you cannot fulfill the number 1 priority of fellowship with God simply by resolving to make God number 1. It comes through the daily perceptions of Bible doctrine. So, muigo, ihapon siya nga to sa pulong sa Diyos. Kung ang Diyos mo ay number 1 priority nimo, meaning Word of God. Wala man sila yung purpose kung anong nata dili. Alangan magdagan hita diri nya boy magwali. Unsa man yung buhaton nila? Unsa yung buhaton kung walay tao diri, way pastor teacher sa tubangan. Musay na mong talotang sa ulo niya na kita. No? Buti pasabot naamo dinhi kay magtuon mo sa pulong sa Diyos. Magtuon ta sa pulong sa Diyos. Gihigugman nimo ang Diyos. Pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kung wala ito na ng pulong sa Diyos, kana ang simbahan, walay purpose. Because the church composed of believers with spiritual gift ang matag usa, ang purpose mo gyud ang
ma-encourage ikaw, not because of other Christians, but because of the Word of God. Mawaya na yung misinterpretation kasagaran. Do ang usa ka matutuo, yes, makahatag kag encouragement ngadto sa ubang mga tao. But in the church, ang encouragement nga imong makuha mo ang encouragement from the Word of God. Meaning, ang pulong sa Dios nga imong nadunggan, mo'y naghatag nimo og kadasig, kaliguon, kusog. Yung sa pag-unsay may mo sa kalibutan, ang Diyos dili nimo biyaan. Dili nimo iwanan. Walang iwanan. Walang hudas pa. Walang hudas. Kaya nung tunta sa isyo karon sa atong nasod sa Pilipinas, na mga hudas daw. Now, spiritual growth and the execution of the protocol plan of God and subsequent glorification of God only occurs through perceptions of doctrine, not through Christian fellowship. So, ang purpose kali ay para nga magatubo ka sa imong espirituhanong pagkinabuhi, mao ang gitawag nato pag-execute sa protocol plan of God. Kaya diha sa pag-execute nimo sa protocol plan of God, dinha nga area mahimaya ang Diyos sa imong kinabuhi. And it occurs through perception of doctrine. Perception of doctrine. Meaning, pagsabot sa pulong sa Diyos. Mabitaw ng isiris na to ang pagtudlo na human kita sa eschatology, no? Ato mga estudyante din, human sa eschatology, no? Gikan sa Christian service, human God, divine God, padulong na sa rapture, genoflex, Bema Seat Judgment, second advent, Armageddon, baptism of fire, then triumphant procession, millennium, then great white throne judgment, book of life, book of works, tree of life, eternal state, and then eternity. Nahumanagin kita, yan na, no? O qualified na mo nga makadawat sa inyo ang mga certificate. Nahuman na ito ang tanan. Kasi may muhatay niyong certificates. No? Si Glinda siguro. Well, 1 year namoy certificates. No? Mamanta sa 1 year. Baga pa man yun. Kaya mabalik pa man ta din sa basic na po. No? Then, tagbuo na po na ito itong Christian service. No? Pagkahuman yan na nagpasabot nga namoy certificate na human niya ng doktrina from gospel, gikan sa gospel, padulong sa eternity. Hindi basta-basta yung kinabuhi, no? Gikan sa Ebanghelyo, ngadto na sa eternity, inyuhan ang na-series pagtuon. So katong mga bakante niya o gabi, anhin mo, tas magpudiri kay natay pagtuon sa pulong sa Diyos, alas 7 ngadto sa alas 8. So katong sa layo, online, no? Ang ba, nasa online. That's my prayer nga mag-grow din kita, no? Gigamit na ito ang panahon, alang-alang lamang sa protocol plan of God. Ang katuyuan din sa Diyos, just remember sa protocol plan of God, ang execution of the Word of God, motong imong pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Muna priority number 1. You execute the protocol plan of God when you study the Word of God. Kung magaling na nga
din has strategical objectives. Kasi dili man nagod maghunong sa spiritual maturity. Dili lang tama sa spiritual maturity ang kinabuhi. Spiritual maturity, gwapo na siya ng objective. Nga nagtubo na ka, itayin na ka. Murag mananaw-nanaw na nimo ang kawanangan pa. No? Murag makita na nimo kung saan dagan sa inyong kinabuhi. Ma-picture na nimo ang daily activities nimo nga you are going high. No? Nagpasaka ka. Usay maka muni-muni na ka kung sa'yo may tapos langit sa malabot yung mga adlaw sa diyang matubang ka kang Kristo Jesus. At least, ang imuhang personal sense of destiny, nakita nimo ang karon sa imong kinabuhi. Kaya ang karon mo na ikaw sa malabot ng mga adlaw. Kung sa magditoy sa Diyos sa imong kinabuhi. Kaya dumdum ko ni Pastor Brendo sa pipila ka mga katuigan, may kagat ragid siya. Nakita ragid niya ang purpose ng Diyos sa kinabuhi. Pastor Jungjong, Pastor Ruel, nakita rin nila. Pastor Gister karon, nagwali na po ito karon, no? Nakita nila ang pinaka-importanting butang sa kinabuhi. Dili itong kalibutan, kundi ang sa taas. Ang mga espirituhanong butang ang pinaka-importante. So assembling together for Bible study and other forms of worship must never be confused with Christian fellowship. That's number 9, no? Number 9. So assembling together for Bible study and other forms of worship must never be confused with Christian fellowship. Kaya lang, usahay, ginatawag natay fellowship dito, kaya lagi, mag-meet ang mga pila ka churches, tama man na siya. Kaya pag-abot na to dito, nagtuon man tas pulong sa Diyos. Pero kung nagneto lang ka dito kay mangaon, purely fellowship lang yun. Pero kaya nagneto ka dito kay magtuon ka sa pulong sa Diyos, insakto na siya nga pamaagi. So, pagtuon sa pulong sa Diyos, may usa ka manifestation nga nag-execute kita sa protocol plan of God. Dili ka mag-grow kung dili gid ang pulong sa Diyos may priority nimo. Di gid pwede. Sa usa ka bulan, kausalan ka mo anak simbahan. Imposible na kaya na ang spiritual growth. Ang kada adlaw gani, napagani, ana-ana siyang kinabuhi, pagtuon sa pulong sa Diyos. Unsa pa nang kausalan sa usa ka bulan? Napas mo na ka nag-29 days. Huwag ka kakaon ng 29 days. Unsa ka mo na? Nag-fasting ka? Sobra ka kapayat niya na ba? Mabilin si mo, muna kagsilig. So assembling together for Bible study and other forms of worship must never be confused with Christian fellowship. Now, there is number 10. Hebrews 10:25, kung nga ibasa ka ganina, not forsaking the assembling of ourselves together as in the habit of some, but for the purpose of encouragement. Now, ang Hebrews 10:25, wala din naghisgot may tungod sa magtigom ka kay Christian fellowship. Kundi ang purpose din nakikita siya sa present active participle of the Greek verb parakaleo. Nasa grammar na po. Basta grammar gani, usay kwanta na, mabuka na itong mata niya na, no? Meaning,
to be encouraged. Now, ang word nga encourage, yes, gikuha siya sa verbo na pinulungan. But this is a participle used as a noun. Perting lisoran Kay, ang word dere, gikuha siya sa verb, pero participle siya. Used as a noun in the Greek. Now, siguro, nakaagimantag pagtuon sa grammar, ang participle is an auxiliary verb to indicate tenses. Muna usa ka role sa participle. Meaning, auxiliary verb siya. Auxiliary verb. Dili po, kung imo tanaw, mura po siya adverb. Verb, adverb. Pag wikag verb, ang sabi ng verb, action word. Pag wikag adverb, ang sabi ng adverb, nag-describe siya sa action. Halimbawa, he runs fast. Gidugangan yun, no? Ang verb is run, pero gidugangan pag niya, adverb. Nidagan siya kusog. Nadugangan, no? Now, participle is an auxiliary verb to indicate tenses sometimes, no? Kung nagan yung mga participle, usually nag-indicate siya sa tenses. Kung unsang tense niya, present ba, future ba, no? But sometimes participle can also function as independently as an adjective. Gigamit ko siya sa adjective. Ang adjective, sa kung adjective? Used to modify a noun or pronoun. So, nag-modify ko siya. Pareha ng perting gopuha, di mo. Wala siya, no? Adjective, no? Now, nganong butang siya din nganong kini nga word nga parakaleo, nganong nabutang siya sa participle used as a noun in the Greek. And so it should be translated encouragement. Gigamit siya word nga encouragement. Now, nganong encouragement magyod? Pagod, not forsaking the assembling of ourselves together. Now, furthermore, this is a telic participle which indicates the purpose of the action. Now, not forsaking the assembling of ourselves together, the purpose is not to have encouragement from other Christians, but to have encouragement from the Word of God. May encourage niya ka sa Word of God. Not because of your fellow believers. Na ako mga kaisunan dito ron, so dasi ko ini. No. You are not there to be encouraged from your fellow believers. You are there to encourage from the Word of God. So we assemble for the purpose of encouragement. Muna ka na'y katuyuan. Nag-assemble kita sa katuyuan nga ma-encourage kita. Sa unsang pamagi nga ma-encourage kita? What is encouragement in assembly? Perception of Bible doctrine, not Christian fellowship. Perception of Bible doctrine, not Christian fellowship. So Bible doctrine must have number one priority in your life. Dapat mao ka na ang number one priority sa imong kinabuhi. Nganong niadto ka sa simbahan? Because of Bible doctrine. You want to learn Bible doctrine. Mao ka na siya, no? So someone may inspire you to come to Bible class once, but that cannot keep you there. What
keeps you coming to Bible class is your own motivation from your own understanding and perceptions of doctrine. Siguro, naay panahon sa itong kinabuhi nga gi-invite ta, na-encourage ta, no? Sa magkausa. Kaya naay isang amingong sa tuwang, kuyog ta dito, maminang nagpulong sa Diyos. And then, you are encouraged, no? Apan, dili na sa tanang panahon. Dapat maabot ng panahon na ikaw mismo motivated na ka sa imong kaugalingon nga imong purpose mo ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. You must be hunger from the Word of God. Dapat gutom sa pulong sa Diyos. Ang usa ka taong gutom, mangita kitang kailanon. Mabahaw mo na siya rin o mabago. Basta ang iyang tuyo niya na pagkaon niya. So, ang usa ka tao nga nagatubo nga to sa pagkahamtong, mao ka nang gigutom sa pulong sa Diyos. O kanunay nga nagatuon sa pulong sa Diyos sa matagadlaw sa iyang pagkinabuhi. O dili niya i-substitute ang pulong sa Diyos kaysa bisan unsa. So, Bible doctrine must have number one priority in your life. Without that, you will never have fellowship with invisible God. Kung dili pa ganina mao ang nasa imong isip, kung dili mao gani ang priority nimo ang pulong sa Dios sa imong una-una, dili pa nimo priority number one ang dili makita ng Diyos. Wala man gani nimo gi-priority kini nga kini makita pa nimo unsaon nimo pag-priority sa dili makita ng Diyos. No? So kinahanglan mausog ang imong panguna-una. After salvation is epistemological rehabilitation of the soul. Kinahanglan i-rehab nimo ang imong soul sa Bible doctrine. The manifestation of invisible God is Bible doctrine. Unsa daw? The manifestation of invisible God is Bible doctrine. The only way you can have fellowship with invisible God is to learn Bible doctrine. Wala kilay. Kung wingon ka nga gusto ka nga makig-fellowship sa Diyos, i-priority ang Bible doctrine. I-priority ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Kung dili mo priority ang pulong sa Diyos, ayaw na lang pag-expect sa spiritual maturity. Dili mo na makapot. Maglisod mga nagkapot tong dili nagatuon sa pulong sa Diyos. Unsa pa kung kita wala kitay kagutom, kauhaw sa paghatag og priority number one sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. So, the only way you can learn Bible doctrine is to expose yourself to doctrine every time the doors of the church are open. So, unsa man, no? The only way you can learn Bible doctrine is to expose yourself to doctrine. Every time nga abri ang simbahan. Salamat na karon kay nanatay kada gabi makapili na mo, no? Salamat po sa pipila nga di nag-a-appeal sa atong nightly Bible studies, no? Mo na siguro ning crown of glory na to sa malabot ng mga adlaw. Natay nightly, no? Si kada gabi natay Bible study. Encouragement comes from Bible doctrine. Just remember that, no? May encourage ka lang sa diha nagatuon ka sa Bible doctrine. Not from Christian fellowship.
So someone may inspire you to come to Bible class camp once, but that cannot keep you there. So, in other words, sa Hebrews 10:25 is talking about learning Bible doctrine. Hebrews 10:25. Ganun sa ito pag so diri sa atong gibasa sa atong gibasa kanina, no? Nagayon din sa ingon, no, sa dili pagbiya sa atong panagtigong ingon sa gibuhat sa pipila. Nganong dili nato biyaan ang atong panagtigong? Bible doctrine. Tuon ta sa pulong sa Dios. Ingon sa ginabuhat sa pipila. Pipila, dili mabuntanan lagi, no? Hinunoa sa pagdasig sa usa-usa o ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagaka-haduol na. Di mo bang naibaluan nga haduol na ang panahon? So dapat i-priority ni mo ang Bible doctrine. Kasi mag-ingon ko sa akong mga anak, paminaw mo sa Bible doctrine. Minaw sila tortura sa balay. Pagbalik na ko, minaw mo. Online ba sila? Online. Yes, Bible doctrine is the most important execution of the protocol plan of God. Pagtuon sa pulong sa Diyos, mo na pag-execute na to sa protocol plan of God. Usa. Kasi daghan man ang protocol plan of God lagi, no? But priority number 1 is learning Bible doctrine. Pagtuon sa pulong sa Diyos. So, your Christian fellowship with other believers is inconsequential. It is your fellowship with God that counts. Dili gid kayo importante ang pagpakig-fellowship sa isikataon. In fact, sometimes kung ganit pa yung mga fellowship, kung naiusang legalistic, maguba pa gani ang inyong pagpakig-fellowship usahay, no? O ang isa, ibutan na to, maghilabot sa uban, maguba pa gani ang fellowship. So Christian fellowship, dili yun mo yung pinaka-importante. No? Ang pinaka-importante yun, mao ang imong pagpakig-fellowship diya sa Diyos. Kaya mao lang na ang buhat nga adunay kwinta sa tubangan sa Diyos. And that is learning the Word of God. The purpose of assembly worship is the function of post-salvation epistemological rehabilitation. And through the momentum from metabolized doctrine to execute and fulfill the protocol plan of God for your life. Cognitive self-confidence is the state of the believer in spiritual adulthood. So, once magod ka musaka na ka, mabot na ka sa spiritual self-esteem, nahibalo na ka sa mga pipila ka mga mechanics. Spiritual skills, nahibalo na ka nga, dapat puno ko sa malang espiritu, dapat filled ko sa Holy Spirit, dapat in fellowship with God ko, and then, dapat nag-function ko sa protocol plan ng God. Once ka nahibalo na ka niya meaning, nahibalo na ka sa basic sa Christian way of life. Kung wali mo na nahibalo Christian fellowship pa ginatanan. Tuko na, simba. Pagkamot dito, wala yung tinuod na pagsimba. Basta lang kayo na imong presensya. Mag-ana lang, no? Kapan tinuod sa tubangan sa Diyos. So, however, many believers cannot assemble for Bible doctrine and encouragement for the Word of God. So, daghang mga magtotoo ngayon no?
dili sila nagasimbol para sa Bible doctrine. An encouragement from the Word of God. They are isolated because of geographic handicaps. May mga tao nga dili yun, pwede nga makaapil. Kaya parehaan niya ng wala sila itiin. Di mas lang makadog simbahan. Gawas na yung hatod nila, wheelchair. Sakay sa kanan niya, wheelchair, kanan, makadog sila. O ka, na yung balatian, naka sa hospital. Yes. Dili ka makadog. But there are so many reasons na pwede ka makatoon. Even sa dahang isolated ka. Pero paminawak ini siya. Kung wala magaling ka maanad sa pagtuon sa pulong sa Diyos nga nag-inusara ka sa inyong balay, unsa pagkagna ka sa ospital? Wala magaling ka naanad sa balay nimo pagtuon sa pulong sa Diyos. Sa inyong kwarto, huwag magaling ka nagkatuon sa pulong sa Diyos. Unsa pag nanag ka sa lahing dapit. Huwag magaling ka kapasar sa mayong dapit. Unsa pag tuwa na ka sa dili mayong dapit. So dapat mag-practice ka, diyan pa sa inyong kwarto karon. Priority nimo ang pagtuon. Kini nga Bible, dito ko sa taas, akong gitanaw, ipadala man na diri sa Pilipinas. Gipadala ni siya, niabot na diri, naging purpose, di ba? Kaya nga niabot mo ni diri. Pero, pagtanaw na ko nini, kuy, natanggal na ilalong, inikapay ni mo, wala, nagmusikad na sila. Natanaw na ko, guwapo ra ba mga litero kay dagko. Dagko og litra, unya, napagay marking sa kilid. Akong ipapilitan tong mga, kaya mga pages, wala naman mo parapin, maglihay na siya ba, di na siya mo pilit. Nangatanggal na, akong ipapilitan. Pagka humagpilit niya na, itong mga gagmay magisi-gisi, akong gisupay-sumpay, kagana ko karon, wow, Word of God. Kuhan siya, New American Standard. Dagko, akong pagkabasahon, kumpara na pa diri sa Bisaya, mas dagko pa ganyan siya. Kana ko, wow, kanindot sa pulong sa Diyos. Mapuslan. Pero kung wala ka nagkinangan sa pulong sa Diyos, labi na pagtanan mo, wala naman nangatanggal naman ayaw na. Siguro ilabay na mo. So nakita na ko ang ka-importante din. Ganong importante ni? Handi. Gamay. Kung muna ka kuglayo, pwede kini akong dalon. Pagtudlo na ko, na parking. Pag may kong Psalms, na Psalms. Dali lang, makatabang sa kuwan. No? Kunya, di bugat sa akong bag. So kung para sa imo importante sa iba ang pulong sa Diyos, mangita di ka sa pulong sa Diyos. Natagaan naman siguro ang tanan ng Bible, no? Pero kompleto naman siguro mong tanan. Di na yun mo makaingon nga, Pastor, wako'y Bible, ha? Kaya gitagaan ba na yun mo? Isa pa may ulay Bible diha. Ha? Kumusta man yung Bible? Basta giyagop po. Ha? Tagayin niya po tagad ang inyong Bible. No? Importante kayo na siya. No? So how many believers cannot a symbol for Bible doctrine and encouragement from the Word of God? So, namin mga tao nga dili gan Islam makalakaw, pero muatog mamugos yun ng muatog simbahan. Na mga tao makalakaw, di yun mapugos ato sa simbahan.
Baliktad yun. No? Katong mga maayo kay lawas, di gini mo mapukos. Magtuon sa pulong sa Diyos. Pero naimang ng tao, no walay tiil, maningkamot yun ng katog simbahan. Kung saan niya pagtimbang na siya, no? Huwag ako'y Diyos, na unsaon lang kayo mita po sa inyo ha. Di maging ta Diyos. Ang Diyos maluluyon maging kayo, makasabot maging sa inyo ang kahintang. Lisod ang tao ko mga mahimong Diyos. Lisod ang tao ko may mahimong Diyos. No? So, the priority is to get doctrine to have fellowship with God. Nasabtan niyo na? Kung saan priority? Pulong sa Diyos. The priority is to get doctrine to have fellowship with God. While some believers are isolated from Christian fellowship, they are not isolated from the communication of Bible doctrine. Kung ikaw positibo sa pulong sa Diyos, bisan pag nakay mga apan, bisan pag nakay mga problema, nakay kalisod, pangitawon gini mo ang Word of God. Gusto nimo nga madunggan ang pulong sa Diyos. Pero bisag unsa pa nimo ka aktibo, ka abtik, ka kumpleto sa imong panglawas. Kung wala jud kay lasa sa pulong sa Diyos, dili jud ka magapaminaw sa pulong sa Diyos. Mas i-priority nimo ang entertainments, i-priority nimo ang mga pleasures, i-prioritize nimo to mga kalibutan ng butang. And I just hope nga gikan karon mabutang na sa imong isip, Word of God ang akong priority. So God always supplies a right pastor with doctrine for positive believers. Naghatag din siya og right pastor. Ako kung nag-iingon sa inyo nga ako ang inyong right pastor. Basing. Pero na yung right pastor nga ihatag ang Diyos sa inyong kinabuhi. Kung diriman mo, so ako ang inyong right pastor. Basta ang Diyos, dili yun magkulang sa inyo ha. Kung positibo lang mo, tagaan yun mo. Kung gusto lang mo pulong sa Diyos, matulungan yun mo. So, God always supplies right pastor with doctrine for positive believers. Kung positibo lang mo. In other words, positive volition will not be denied by God. So kung positibo mo pulong sa Diyos, dili gina ihikaw sa Diyos nga na kaninyo. Tagaan gid mo. Pero kung dili mo positibo, bisang pag ang pastor teacher silingan na ninyo. Di gid mo mato. Di ba mo positibo? Bisan pag ang pastor teacher amahan ninyo. Kung dili mo positibo, di mo maminas pulong sa Diyos. For some positive believers, doctrine is provided through face-to-face teaching in the local church. For others, doctrine is communicated through tapes, audio, video, books, radio. Pwede, no? So God always supplies a right pastor teacher with doctrine for the positive believer. So through the local church, face-to-face teaching, in an isolated situation where no assembly with orthodox teaching is possible. No? Well, insakto na natong oras, o dinhin na sa tataman na itong itiwas kini siya. Well, di pa na ito mahuman kini, no? Dagan pa ni siya, mga 2 Sundays, mahuman na ito ng fellowship, no? But, dinhin lang sa tataman, o magkatutos pagkampo, ano yun ang tanan sa pagpunto? Amahan ako kay Diyos, salamat sa panahon ng ihatag ng kanamo, ang pagka-importante sa pagkinabuhi ng espirituhanon, ang pagka-importante sa pagpag-fellowship ng anak kanimo. O sadya nga nakipag-fellowship kami ng anak kanimo,
walay lain nga priority number 1 dapat maputang sa una-una kung kana mo ang pagtuon, pagsusi, pag-utingkay sa imong pulong Father God nga maghatag lang mag-encouragement sa matag usa ka namo. Salamat sa imong grasya, sa imong gugmaw, sa imong kaayo. Ginawali na ko ang tanang pagpasalamat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.